ang isang awitin mo, pero intentional mong sinasabi sa isang tao na sinasamba mo siya. May mga ganyan no, mga kapatid. Sinasamba ang kanilang kayamanan. Sinasamba yung leader, yung kanyang pinuno ng pamahalaan na maraming pera, no? Dahil maraming pera, yan na yung sinasamba nila. Makita mo, ano, na kahit malina ang kanilang leader, ay talagang grabe kung makasamba sila dahil mga katiwali, ano, mga kapatid. Kaya maling-mali, ano? Hindi tama na sabihin marahil ay maunawaan ng Panginoon ang tulad nila, no, nagsasabi ng gano'n. Amen? That is pagka-direkta na po at intentional, that is blasphemy unto the Lord. So mga kapatid, in its simplest definition, praise and worship is giving honor and praise and pleasure to God. And there is the truth about worship. Amen? That is the truth about worship. The truth about worship, brothers and sisters, that we must understand that not all offering of worship are acceptable to God. Take note, not all offering of worship are acceptable to God. Patunayan po natin yan. Mababasa nyo yan. Example, sa Genesis 4 verse 3 to 7. Yan po ay tungkol kay Cain at Abel. Amen? Nag-offer ang magkapatid. Nag-offer sila as a sign of worship. But the offering of worship of Cain and Abel, God is pleased with the offering of Abel than on Cain. Amen? Mas nalugod ang Panginoon sa offering ni Abel kaysa sa kapatid niyang si Cain. Bakit? Kasi alam ng Panginoon kung ano ang nasa puso ni Cain nung ginawa niya yan. Abel offered blood offering. Cain, on the other hand, ang inoffer niya, some of his harvest, mga gulay at prutas. Hindi binanggit doon na espesyal at natatangi, na pinili niya ang natatangi sa kanyang mga tanim. Amen? Samantalang kay Abel, ang pinili niya, yung natatangi na guya. Yun po yung inoffer niya. Ang offering na ni-require ng Panginoon ay blood offering during their time. Kaya kalugod-lugod yung offering ni Abel, especially alam ng Panginoon yung estado ng puso niya. There is this passion for worship. Natandaan nyo na nung last week, yan din po ang topic ko sa inyo, passion for worship. Ang puso ni Abel ay nakaangkla, kaya nga ang buong attention niya, ninais niyang mabigyan niya ng kaluguran at maging kalugod-lugod sa mata ng Panginoon ang kanyang ginawang worship and offering. Amen po. See mga kapatid, in the same way, not all prayers are being heard by God. Kung sa Genesis 4 verse 3 to 7, mapapatunayan natin that not all offering of worship are acceptable to God. Sa James 4 verse 3 naman, mapapatunayan natin na hindi lahat ng panalangin ay pinakikinggan ng Diyos. Bakit? Bakit natin masasabi na hindi pala lahat ng panalangin ay pinakikinggan ng Diyos? Sa James 4 verse 3, ang sabi niya, you ask for something, but it was not heard because of your own reason, your own desire. Sa Tagalog, sa sulat ni Santiago, Kabanata 4, talata 3, bakit hindi dinidinig ang ibang mga panalangin? Ito kasi ang sinabi niya sa isang nananalangin. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan lamang ang inyong kalayawan. So alam po ng Diyos ang mga intensyon natin. Amen? Example niyan, meron kang kapitbahay na kinaiinisan at magara ang sasakyan. Minsan magsisimba ka, nadaanan dito sa Pilipinas, nangyari yan, ano? Baku-baku ang daan. Dumaan ang kapitbahay at dire-diretso, marahil nagmamadali. Inis na inis tong si kapitbahay niya na magsisimba. Lalo na, naka-gala uniform pa, nakabelo pa at manang-manang, ano, papunta sa simbahan. Natalsikan siya ngayon ng pagdaan ng kanyang kapitbahay na humahagibis ang sasakyan. Aba,
itong kapatid na magsisimba na wala ang Holy Spirit sa kanya. Bakit? Espiritu ng galit at inis ang nangyari bago pa siya makarating ng simbahan. Sabi niya at napapamura pa siya. Halos sumpain niya ang kanyang kapitbahay. Kaya pagdating niya sa simbahan, ang sabi niya sa kanyang panalangin, Lord, i-bless mo naman po ako. I-bless mo po ako, nabigyan niyo rin po ako ng sasakyan para hindi po ako naglalakad papunta sa simbahan sa tuwing ako'y magsisimba, Panginoon. At kung makikita ng kapitbahay ko na yan, sasagasaan ko siya. O kung hindi man, kapag nakatayo rin siya sa tarangkahan, tatalsikan ko rin siya ng putik sa kanyang harapan. So, may intention. Amen? Palagay niyo po, pakikinggan ito ni Lord? Nagagad ka ng masama sa iyong kapwa? Ganon din naman po yon. Not all prayers are being heard by God. Kaya kapag po tayo lalapit sa Panginoon, be sure na maganda po ang estado ng ating puso, ang ating layunin sa ating pagsambaman o sa ating pananalangin. Now, bigyan ko po kayo ng characteristic of praise and worship that pleases God. Paano natin masasabi na ang ating pagpupuri at panalangin ay nakakalugod sa Diyos? Mga kapatid, pakinggan niyo pong mabuti yung mga binibigay ko sa inyo na mga sample, pati po yung mga principle. Kasi kapag po kayo ay mamumuno o magpe-praise and worship, maglilid kayo, at least meron po kayong mga idea. Alam ko po na kayo po meron ng estado ng pagpupuri at pagsasamba. Marami na po sa atin na subukan na mag-lead ng worship at mahuhusay din naman. Idagdag niyo po itong mga tinatalakay ko sa inyo. Amen po ba? So, characteristic of praise and worship that pleases God. Number 1, it is scripturally based. Scripturally based, ibig sabihin na ayon sa kung ano ang nasusulat sa banal na kasulatan. Nakabase ito. We must worship God as He is truly revealed in the Bible. Because real worship is rooted in the Word of God. It is based on truth. Base ito sa katotohanan at hindi nang base lang sa ating mga imagination. Real worship is rooted in the Word of God. It's based on truth and not on our imagination. The more you know the Bible, the better you understand the truth about God. Kaya ang dali mo siyang sambahin at purihin. Kasi nasusulat at alam mo na katotohanan ang mga sinasabi mo dahil yan ay nakasulat at nakabase, nabasa mo na